pinatay mong babaeng yan? Aswang ka ba? Pakila na mayroong babae ka. Iskandalosa. Iniistorbo mo ang pagkain ko. Gusto mong ikaw na isunod ko? Naku, hindi ko naman sinasadya na istorbohin ka. Gusto ko lang naman magpahangin dito sa ibabaw ng barko. Hindi ko naman sinasadya na may istorbo ka eh. Pero nakita mo na ako kaya dapat na rin mawala. Saklolo! Tulungan niyo ako! May aswang dito! Ano nangyari dati? Bakit ka tumatakbo? May aswang sa ibabaw ng barko, Lolo Terio! Sigurado ka ba? Kung gayon, humingi tayo ng tulong sa mga pasahero dito. Oo, Lolo. May pinatay siyang babae. Nakita ko, kinakain niya yun. Magandang araw, Madam Venus. And dear Aswang Diaries, itago mo na lang ako sa pangalang Cynthia. Isa po akong mananahi. Isa rin ako sa mga avid listeners ng inyong programa. At kagaya ng iba nating mga kababayan, ay meron din akong alam na kwentong aswang. Ito po ay hindi ko karanasan. Ito ay kwento ng isa kong kababayan dito sa Negros Oriental. Bata pa lang kasi ako ay naririnig ko na ang kwento tungkol kay Aling Nati na isa ring mananahi noong dekada 90. Nang ako ay magdalaga ay nakilala ko siya at isinalaysay niya sa akin ang buong kwento ng buhay niya. Kaya ngayon, habang nagkakape ako araw ng linggo alas 7 ng umaga, Hunyo 27 ng taong 2025, naisip ko na isulat ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Aling Nati para naman ma-share ko sa inyo. Pero bago ako magpatuloy, ay gusto ko lang kayong tanungin. Naniniwala ba kayo na maraming klase ng aswang? Merong aswang na hindi lang puso at atay ng tao ang gusto. Kinakain ito pati katawan at utak ng tao. At ito ay ang mga aswang na kung tawagin ay busaw. Kagaya rin sila ng amalanhig. Mga kasama! Tulungan niyo kami ng apo ko! Merong aswang dito sa barko! Nasa rooftop ang aswang! Kinakain niya yung babaeng pinatay niya! Nang marinig sila Aling Nati ng ibang mga pasahero sa barko, ay naalerto rin ang mga yun. Merong tumawag sa tripulante ng barko. Nang pagkakataong ding yun ay meron pala silang kasabay na sundalo. Kaya yun ang nanguna sa pag-akyat sa rooftop ng barko. Pagdating nila sa ibabaw ng barko, ay itinuro agad ni Aling Nati sa kasama kung saang parte niya nakita ang aswang. Pero wala na silang nakita doon. Wala namang aswang dito ah. Kahit yung babae na pinatay ng aswang na sinasabi mo, wala rin dito. Pero dyan ko talaga nakita yung aswang, sir. Kung hindi nga ako nakatakbo kanina, baka pati ako kinain niya na rin eh. Mrs., nakainom ka ba? Miss pa po ako, no? Tsaka hindi ako lasing. Hindi ako marunong uminom ng alak. Nakita ko talaga yung aswang na yun. Pero kahit bakas ng aswang at ng babaeng pinatay, wala naman dito, miss. Ay, sir na sundalo pero hindi naman kagwapuhan. Yung mga patak ng sariwang dugo na yan, hindi pa ba sapat yung dahilan para maniwala kayo sa sinasabi ko? Nang makita nga ng sundalo ang mga patak ng dugo, ay hinaplos yun ng isang daliri at tiningnan. Natiyak niya na sariwa pa nga ang mga patak ng dugo, kaya sinundan nila ang mga patak na yun hanggang sa makarating sa pinakagilid ng barko. Sumilip yun sa paligid ng barko, tapos ay tinignan na lang ang malawak na karagatan. Sa palagay ko, wala na rito sa barko yung aswang. Tinangay na rin niya yung nabiktima niya. Diyos ko naman, sir, nasa kalagitnaan tayo ng dagat. Paano makakalis dito yung aswang? Tapos may tangay pang biktima? Ang aswang, maraming kayang gawin, miss. Kaya nila magpalit ng anyo para gayahin ng isang hayop. Kaya walang imposible sa kanila. Ganun ba yun? Pero, ang naririnig ko mga kwento, puso tsaka atay lang ng taong kinakain nila, di ba? Hindi lahat ng aswang ganun. May mga aswang din na kumakain ng karne ng tao. May mga aswang din na utak lang ng tao yung gustong kainin. Meron din na buhay na hayop lang yung gustong kainin. Kaya yung nakita mo, hindi tayo nakakasiguro kung anong klaseng aswang siya. Pero mag-iingat ka, miss, ha? Nati ang pangalan ko. Mag-iingat ka sa nakita mong aswang, Nati. Okay? Baka balikan nga niya kasi kita mo na siya. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, sir. Natatakot na nga ako eh. Hindi kita tinatakot. May mga lugar na ako napunta na mayroong mga aswang. Maraming klase yung mga tulad nila. Iba-iba ang paborito nilang kainin. Pero may isa silang ugali. Binabalik-balikan nila ang mga taong may atraso sa kanila
Ganun din ang mga taong nakaalam ng kanilang sekreto. Sa sinabing yun ng sundalo ay natakot talaga ng sobra si Aling Nati. Bumalik sila sa cabin nila at hindi na ako lumabas hanggang sa makarating na ang barkong sinasakay nila sa daungan sa Bacolod. Nang magbabaan na ang mga pasahero, ay bumaba na rin sila Aling Nati at Lolo Terio niya. Habang iniintay nila ang pinsan niyang si Dennis, ay muli silang nagkita ng sundalong kasabay nila sa barko. Mag-iingat ka, Nati. Salamat, sir. Papala, ako si Sergeant Jonas Valdez. May susundo sa aking kamag-anak dito. Baka gusto niyong sumabay ng lolo mo. Sige, Sarge. Salamat pero meron ding susundo sa amin. Yung pinsan ko. Nati, Lolo Terio, nandito na po ako. Oh, nandito na palang Kuya Dennis ko, Sarge. Sige. Mag-iingat ka palagi, ha? Sa akin nangyari sa barko, huwag mong kalilimutan yun. Salamat, Sarge. Pero siguro naman hindi na ako babalik ko nung aswang na yun. Malayo ng lugar na to. Alangan namang sundan pa niya ako hanggang dito. Ang sa akin, paalala lang. Sige, maalis na ako. Sige, Sarge. Ingat din. Tayo na, Lolo Terio. Nandun po yung dala kong jeep. Nati, ako na magdadala ng mga bag nyo. Salamat, Kuya Dennis. Sakto lang ang pagdating mo, Nati. Marami kang gagawa ng damit sa lugar namin. Mga damit na gagamit nila sa gagawing parada ng santo. Sige, Kuya Dennis. Meron namang makinang panahi doon, di ba? Oo, meron. Pati yung mga telang gagamitin, nandun na rin. Kaya kapag nakapagpahinga ka na, maaari mo nang simulan ng pagsusukot sa kanila. Sumang-ayon naman siya sa Kuya Dennis niya. Pinuntahan na nila ang jeep na dala noon na nakaparada sa labas ng daungan. Nagbiyahe na sila papunta sa malayong baryo ng Kuya Dennis. Mga 4 na oras din silang nagbiyahe. Lubak-lubak ang mga kalsadang kanilang dinaanan. Talagang hindi pa nade-develop ang lugar na yun. Napansin niya na karamihan sa mga baryong nadaanan nila ay puro maliit lang na mga bahay at karamihan ay maraming mga puno. At makalipas nga ang mahabang oras, ay nakarating na sila sa baryo ng Kuya Dennis niya. Nandito na tayo sa simpleng baryo namin. Pagpasensyahan mo na yung lugar namin, ha? Pero huwag kang mag-alala. Alam kong magiging masaya kayo dito ni Lolo Terio. Lalo na pagdating ng Pasko. Masaya dito. Oo nga. Yun nga ang nababalitaan ko. Kakaibang pagdiriwang ng mga tao sa probinsya kaysa sa amin sa Maynila. Halika, may ginawa na akong bahay para tirahan niyo ni Lolo Terio habang nandito kayo. Maliit na kubo lang yon, pero maganda. Nandun na rin yung makina na gagamitin mo sa pananahi. Sige, Kuya Dennis. Lolo Terio, sa palagay ko, mas magiging mabuting pakiramdam nyo dito. Tama ka, Apo. Kaya maganda yung naisip ng Kuya Dennis mo na papuntahin tayo rito. Halika na sa ating kubo. Gusto ko nang magpahinga. Sumang-ayon naman sila ng Kuya Dennis niya sa sinasabi ni Lolo Terio. Pumasok sila sa isang magandang kubo na bagong gawa pa lamang. Presko ang pakiramdam dahil yari sa kahoy at sawali ang dingding noon. Pawid ang ginawang pangbubong. Iniaangat lang ang mga bintana at lalagyan ng tukod para mabuksan. Kaya nang buksan niyo ni Aling Nati, ay nilanghap niya ang hanging amihan. Ayun na yung makinang panahi na gagamitin mo, Nati. Yan na din yung mga tela. Kung makakapagpahinga ka naman ngayon buong hapon, bukas, pwede ko na silang pupuntahin dito para masukatan mo sila. Tapos sasabihin ko na rin sa kanila na dalhin na rin nila yung pambayad sa'yo. Sige, Kuya Dennis. Pwede na tayong magsimula bukas. Sige, pero iwanan nyo na muna mga gamit nyo dito. Doon na muna tayo sa bahay ko. Nagpaluto na ako ng pagkain sa ate Lani mo. Oo nga, Kuya. Nagugutom na nga ako eh. Nang maayos na nga nila ni Lolo Terio niya ang mga damit nila doon, ay sabay-sabay na silang kumain sa bahay ng Kuya Dennis niya. Naging maayos naman ang pakikitungo sa kanila ng asawa ng Kuya Dennis na si Lani. Palabiro yun at maraming kwento, kaya alam niya na magiging maayos ang pagtira nila doon. Nang gabing yun, hindi kaagad siya nakatulog, kaya lumabas siya ng kubo at naupo sa upuang naroon para magpahangin. Pero naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Kasunod ay nakarinig siya ng nakakatakot na alulong ng aso. Nang tumingala siya ay nakita niya ang bilog na buwan. Kumaplos din sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Magpakita ka! Nati, sino kinakausap mo dyan? Kuya Dennis?
Kasi meron yatang tao dun sa likuran ng malaking puno ng sampalok. Kanina ko pa nararamdaman na nakatingin siya sa akin eh. Ganun ba? Kaya pala kanina ko pa natatanaw na para may kinakausap ka. Sandali nga, titignan ko. Sige nga Kuya Dennis, tingnan mo nga. Wala namang tao ron, ate. Tinignan ko na. Baka naman iniisip mo lang na mayroong tao ron pero wala naman akong nakita. Ay, baka nga akala ko lang yun Kuya. Narinig ko kasi na may asong umalulong kaya parang natakot ako. Sige na, magpahinga ka na para bukas maaga kong papupuntahin dito yung mga susukatan mo para gawan ng damit. Sige Kuya, papasok na ako sa kubo tas magpapahinga na rin ako doon. O ikaw din Kuya, matulog ka na rin. Nang makalis na ang Kuya Dennis niya ay muli siyang tumingin sa paligid. Nang mapatingala siya ulit ay nakita niyang naitago na sa maitim na ulap ang bilog na buwan. Kasunod noon ay muli niyang narinig ang alulong ng aso. Muli niyang nalanghap ang malamig na hangin, pero sa pagkakataong ito ay malakas ang ihip noon na nagpagalaw sa mga sanga ng punong nasa paligid. Naglangit-ngitan din ang mga puno ng kawayan na nasa bakuran ding iyon. Kaya sa takot niya ay bigla siyang pumasok ng kubo. Isinara niya ng mabuti ang pintuan at pumunta na sa maliit na papag na naroon. Matagal siyang nakiramdam sa paligid bago siya nakatulog. Kinabukasan lang, Nati, sila ang mga taong gagawin mo ng damit. Sige Kuya, susukatan ko na sila isa-isa para sabay-sabay ko na rin tatabasin yung tela. O siya, sige. Pumila na kayong isa-isa para masukatan na kayo ni Nati. Tapos, iwanan nyo na din sa kanya yung mga pambayad nyo, ha? Nati, matatapos mo bang lahat ng mga yan bago magpasko? Oo Kuya, basta hindi lang magkakaroon ng aberya ang makinang panahe. Matatapos ko yan at masusuot nila pagdating sa parada. Parang may nakawalang asong ulul, ah. Oo nga Kuya Dennis, parang angil nga yan nung narinig ko kagabi. Kung ganun nga, baka kagabi ka pa gustong kagatin ng asong yan. Sandali lang at itataboy ko para umalis na dito. Kuya Dennis, baka makagat ka niyan ha? Mukhang nauulol pa naman. Hindi ko naman siya lalapitan. Meron naman akong tirador dito, oh. Tapos, yung bala ko hulin. Kapag tinamaan siya, tsak na iindahin na yun. muling umahangil ang aso na nasa di kalayuan lang, Madam Venus. Kaya nga ang mga taong naroon sa harapan ng kubo ay natakot. Nilagyan naman ng Kuya Dennis niya ng hole ng tirador at inasinta ang asong ulol. Tinamaan yun sa katawan. Parang tumalbog ang holin kaya hindi man lang ininda ng asong ulol. Nagpatuloy yung lumapit sa kanila kaya muli yung tinira ni Dennis ng tirador. Tumama sa mukha ng aso ang holin pero lalo lang yung nagalit. Lumayo ka sa kanya, Kuya Dennis! Susugurin ka niya! Ang bihira ng aso to. Hindi man lang ininda ang bala ng tirador ko. Asong ulol, inuutusan kita. Lumayo ka sa kanya. Huwag mong saktan ang lalaking yan. Lumayo ka sa kanya, Manang! Hindi niyo kayang pigilan ang asong ulol na yan! Manang, baka kayo po'y makagat. Manahimik nga kayong dalawa. Alam ko ang aking ginagawa. Hindi ordinaryo ang asong ito. Hindi nyo siya mapipigilan kung hindi nyo alam ang gagawin kung paano siya lalabanan. Nakita ni Aling Nati na habang nakatayo ang matandang babae at nakaharap sa papasugod na asong ulol, ay may kung ano yung binubulong. Nang iangat mo ng kanang kamay niya, biglang tumalsik ang aso palayo bago pa man nakagat ang matandang babae. Nang muli niyang iginalaw ang kamay ay muling bumalandra ang katawan ng asong ulol sa malaking punong kahoy. Sa sobrang lakas ng pagbalandra ng aso sa puno ay halatang nasaktan yun. Halatang hirap na yun ang tumakbo papalayo. Maraming salamat po, Manang. Rosenda ang pangalan ko. Napadaan lang ako dito sa gawin ninyo at nakita ko ang nangyayari dito. Ako naman po si Nati. Maraming salamat, Aling Rosenda. Kung hindi kayo dumating, baka meron nung nakagat yung asong ulol na yun. Hindi siya ordinaryong asong ulol. Sa tingin ko, alaga siya ng isang aswang. Alaga ng aswang? Meron bang aswang sa lugar na to? Sa baryong ito, wala akong nababalitaan na merong aswang. Pero sa mga karatig baryo, merong mga kwento tungkol sa kanila. Tama si Aling Rosenda. Meron nga daw mga aswang sa mga karatig baryo. Pero nakakapagtaka, bakit naligaw dito ang alaga ng aswang? Sana nga lang, naligaw lamang siya.
Wala bang buntis dito sa lugar ninyo? Wala akong alam na nagbubuntis ngayon dito sa baryo namin, Aling Rosenda. Ay, nako, Aling Rosenda, huwag niyo po akong tingnan ng ganyan. Dalaga pa po ako. Dalagang mananahi. Wala pa akong naging kasintahan mula pagkabata kasi naubos na yung oras ko sa pag-aalaga ko sa loloteryong ko. Siguro nga ay napadaan lang ang asong yon sa lugar na ito. Baka nagutom kaya naghahanap ng mabibiktima. Hindi na po kaya siya babalik dito? Malaki ang naging pinsala sa katawan niya ng ginawa ko. Magpapagaling pa yun ng ilang araw bago tuluyang makakilos na maayos. Kapag binalas nga ay baka mamatay pa rin siya. Ha? Ang ibig mong sabihin, Aling Rosenda, napinsala siya ng malubha sa ginawa mo? Oh, wala kayong makikitang pinsala sa labas ng katawan niya. Pero ang loob no, halos nagkabali-bali na ang kanya mga buto sa lakas ng pagkakahampas sa malaking puno. Kung alaga nga siya ng aswang at malakas ang katawan niya, maaari siyang mabuhay. Pero kung ordinaryong aso lang siyang ulod, tiyak, mamamatay siya. Grabe! Ganun pala kalakas ang ataking ginawa niyo sa kanya? Pero hindi ko nakitang dumikit siya sa inyo. Kumpas lang ng kamay ang nakita ko. Maraming bagay sa mundo ang hindi basta may papaliwan. Gaya ng nakita niyo na ginawa ko. May mga taong may kakaibang kakayahan at kaalaman. Mga taong nagsanay mabuti para magawa ang mga imposibleng bagay. Kagaya ng mga babaylan. Kung ganon, isa po kayong babaylan? Matalino ka na. Mabilis ang takbo ng isip mo. Gusto ko ang aura ng iyong pagkatao. Minsan ay pasyalan mo ako kung wala ka masyadong ginagawa, ha? Ang bahay ko nasa paanan lamang ng bundok sa pagitan ng baryong ito at ang susunod na baryo. Sige po, Aling Rosenda. Salamat po ulit. Naglakad na palabas ng bakuran ni Dennis si Aling Rosenda. May tatanong pa sana si Aling Nati kay Aling Rosenda, kaya tumakbo siya palabas ng bakuran. Pero hindi na niya nakita ang matanda. Napatingin na lang siya sa Kuya Dennis niya. Nagkamot siya ng ulo nang balikan yun. Bakit mo ba siya hinabol? Meron ka ba bang kailangan sa kanya? Oo, Sani. Gusto ko sana siyang igawa ng magandang bandana. Yung mga sobrang tela dito. Kaya lang, hindi ko siya naabutan. Bigla na lang siyang nawala. Grabe. Kahanga-hangang mga kaganyang babaylan. Tama ka dyan, pinsan. Mabait siya. Pero maraming klase yung mga babaylan. Ayon sa kwento, iba-iba ang angkin nilang galing. Kagaya din pala ng aswang. Meron ding iba-ibang klase. Yan ang paliwanag ni Jonas na makakita ko ng aswang sa barko nung magbiyahe kami ni Lolo papunta rito. Hindi mo na kwento yan sa akin, ah. Oo, kasi kahapon, pagod na kami. Mahaba yung kwentuhan namin ni Ate Lani. Pero, ayun nga, ako lang din na nakakita sa aswang na yun. Mabuti naman at hindi kanya hinabol. Ayaw pa naman ng mga kagaya nila na mayroon nakakakita sa kanila o may nakakaalam ng itsura nila. Talagang binabalik-balikan niya. Pero hindi na siguro makakarating dito yung aswang na yun. Ang layo na ng lugar na yun dito. Oo. Sana nga, hindi tuloy ang nagalit sa iyo ang aswang na yun at hindi kanya pag-aaksayan ng oras na bulubugin pa dito. Kahit may pag-aalinlangan siya sa sinabi sa kanya ng pinsan niya, ay ipinagpatuloy niya ang pagsusukat sa mga taong naroon. Hanggang sa sinimulan na niyang tahiin ang mga damit, mabilis ang naging paglipas ng mga araw at gabi. Mabilis niyang natapos ang mga damit na pinapatahi sa kanya at nisiyahan naman ang mga yon sa ginawa niyang damit hanggang sa sumapit ang bisperas ng Pasko. Masayang nagsimula ang parada at kasiyahan. Parang nawala na nga sa isipan ni Aling Nati yung tungkol sa mga aswang. Pero ng gabing yon, habang nagpapatuloy ang kasayahan ng mga tao sa plaza ng baryo, Kuya Dennis, babalik na muna ako sa loob ng kubo ha. Baka kasi nagugutom na si Lolo Teryo. O sige, kumuha ka na lang ng pagkain sa bahay. Hindi naman yun nakasara. Dito na lang muna kami ni Ate Lani mo. Uuwi na lang kami mamayang alas 12 ng gabi para sa Noche Buena. Sige kuya, alis na ako. Mag-iingat ka. nang makaalis nga ng plaza si Aling Nati, ay napansin niya agad na para bang may sumusunod sa kanya. Kaya binilisan niya ang paglalakad. Mabigla siyang huminto at lumingon ay wala naman siyang nakita. Pero muli niyang narinig ang malakas at nakakatakot na alulong ng aso. Kaya muli siyang naglakad ng mas mabilis. Nang maramdaman niya na bumilis din ang hakbang ng sumusunod sa kanya, ay naalala niya ang minsang sinabi sa kanya ni Lolo Teryo
Kapag may nararamdaman kang sumusunod at hindi mo nakikita, Tumigil daw sa paglakad. Tumuwad at tingnan ang likuran para makita ang sumusunod. Naku po! Ikaw na naman! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng asong ulol! Anong nangyari dati? Yung asong ulol, Lolo! Hinahabol niya ako! Tama nga pala, sumbong sa akin ng alaga akong aso. Nandito nga ang babaeng iskandalosa. Talagang magaling maghanap ang alaga ko ah. Lolo Teryo, siya yung aswang na nakita ko sa barko. Tama ka, ako nga yun. Alam mo bang mula noon ay hindi na ako nagkaroon ng katahimikan. Palagi na lang akong balisa at nangangamba na isang araw ay salakayin ako ng mga tao dahil ipagkakalat mo yung tungkol sa akin. Kaya ipinahanap kita sa alaga ko. Maawa ka sa amin, huwag mo kaming patayin. Pangako, wala kaming pagsasabihan ng tungkol sa bagay na to. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa barko pa nga lang ay nag-iskandalo ka na. Hindi na ako papayag, binubuhay ka pa. Takbo na natin! Dalihan mo! Pero Lolo Teryo, Iligtas mo ang sarili mo! Tumakbo ka hanggang sa makakaya mo! Huwag ka magpapahuli sa kanya! Hangal na matanda. Sa kala mo bang bibigyan mo ako? Lahat ng tutulong sa babaeng yan, papatayin ko. kahit ayaw ni Aling Nati ay napilitan na siyang tumakbo para iligtas niya ang kanyang sarili. Narinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang lolo Teryo. Alam niya na walang awa ang aswang na yun. Alam niya na hindi na niya makikita pang muli ang kanyang lolo Teryo. Kaya patuloy siyang tumakbo habang umiiyak. Nakita niya na hinahabol siya ng malaking asong ulol na alaga ng aswang. Diyos ko, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Hindi ko naman pwedeng puntahan sina Kuya Dennis. Sigurado magagalit din sa kanilang asong na yun. Ayoko mapahamak sila. Saklana! Tulungan niyo po ako! Tulong po! Nang mapadaan siya sa plaza at makita ang mga taong nagkakasayahan doon, ay nakisali siya sa mga yon para hindi siya malapitan ng asong humahabol sa kanya. Pero iniwasan niyang lumapit sa pinsan niyang si Dennis. Dahil maraming tao ay nakita niya na hindi lumapit doon ang asong ulol. Nakita niya na naupo lang sa di kalayuan ng aso, kaya nagkubli siya sa mga taong naroon sa plaza. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay humingi siya ng tulong sa ilang kalalakihang naroon na siyang humabol sa aso, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makaalis. Nakalayo siya sa baryo nila at nakarating sa paanan ng bundok. Aling Lucenda! Aling Lucenda! Nandiyan pa kayo sa loob! Aling Lucenda! Bakit ba gabing-gabi na nambubulahaw ka pa? Ano bang kailangan mo? Teka, hindi ba ikaw si... Opo, ako yung pinsan ni Kuya Dennis na mananahi. Yung tinulungan niyo po, yung niligtas niyo sa malaking asong ulol. Ilang araw nang nakakaraan. Tama, ikaw nga iyon. Bakit ka umiiyak? Gabi niya ay pumarito ka pa. Wala na po ako ibang matatakbuhan. Alam ko, kayo lang ang makakatulong sa akin sa ganitong sitwasyon. Parang awa niyo na, tulungan niyo po ako. Ala, sige. Makisilong ka muna dito sa aking kubo. Malakas ang ulan. Dito natin pag-usapan sa loob ang problema mo. Marami pong salamat, Aling Rosenda. Bago pumasok sa loob ng kubo si Aling Nati, ay tumingin pa siya sa paligid. Tiniyak na hindi siya nasundan ng asong ulol. Nang makapasok na siya, ay binigyan naman siya ng tsaa ni Aling Rosenda. Matapos ay naupo yun sa harapan niya. Inumin mo muna yan para mahimasmasan ka. Maraming salamat po, Aling Rosenda. Salamat po, pinatuloy niyo ako rito. Kung natatandaan niyo po yung asong kinalaban niyo dati, siya rin po yung humahabol sa akin ngayon. Tama kayo. Alaga nga po siya ng aswang. Pinatay po nila ang lolo Teryo ko. Ngayon naman, akong gusto nilang patayin. Kawawa naman ang lolo Teryo mo. Alam ko po na mapapahamak din si na Kuya Dennis kung tatakbo ko sa kanila. Wala rin sila magiging laban sa aswang ngayon, kaya naisip ko, dito na lang ako tatakbo sa inyo. Hindi raw siya titigil hanggat hindi niya ako napapatay. Sa palagay mo, bakit gano'n na lamang ang galit niya sa'yo? May nagawa ka bang mabigat na kasalanan sa aswang na yon? Ang kasalanan ko lang naman po. Nakita ko siya na kinakain yung isang babaeng biktima niya sa barko habang bumabiyahe kami papunta rito eh. Kung alam mo na nga ang kanyang hindi ka nga niya titigilan kasi ayaw nila ng ganon. Ayaw nila na may ibang nakakaalam ng sekreto nila. Hindi sila mapapanatag kapag ganon kaya
susundan ka nila kahit saan ka pa magpunta. Kung ganun po, ano po kung dapat kong gawin? Hindi kita palaging matutulungan na. Ang kailangan mong gawin, pagsanayan kung paano mo poprotektahan ang sarili mo laban sa kanila. Hindi pwedeng palagi ka nalang aasa sa kahit kanino. Hindi pwede na palagi kang tatakbo sa akin. Paano kung sa susunod, hindi ka na makatakas sa kanila? Aling Rosenda, ayoko mamatay sa mga pangil nila. Tulungan niyo po ako. Sabihin niyo kung anong dapat kong gawin. Handa po akong sumunod basta mabuhay lang po ako. Magsanay ka bilang babayla. Ako po? Magsasanay maging babayla na kagaya niyo? Oo, yun ang tangi kong magagawa para sa iyo. Kailangan mong matutunan ang kilos at pag-iisip ng isang babayla upang maprotektahan mo ang iyong sarili. Sige po, Aling Rosenda. Turuan niyo po ako. Mabuti ang iyong puso. Magaan sa pakiramdam ang iyong aura. Alam ko na magiging magaling at mabuti kang babayla na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Napangiti si Aling Nati. Pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya nang hawakan ng kamay ni Aling Rosenda. Nagmano siya roon at matapos ay hinilikan niya iyon sa pisngi bilang pasasalamat. Noon biglang tumulo ang luha ni Aling Rosenda. Hindi sa awa kay Nati, kung hindi mayroong isang alaala ang biglang sumagi sa isipan nito. Ang kanyang anak na babae na namatay na ilang taon nang nakararaan. Ganun ang ginagawa kapag meron siyang pabor. Bakit po, Aling Rosenda? Wala. Meron lang akong naalala. Ganito ring araw yun. Pasko kasama ang aking anak. Napakabait niyang bata. Mahal na mahal niya ako pero nawala din siya sa akin. Patay na po ang anak niyo? Oo, namatay siya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang sarili. Ayaw niya kasing maging babayla. Gusto daw niya ng tahimik na buhay. Hindi niya ako kasama nang salakahin siya ng aswang. Ganun po ba? Kaya pala sinabi niyo sa akin na kailangan pagsanayan ko na protektahan ang sarili ko. Ganun palang nangyari sa anak niyo. Oo, ayoko mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya. Ay, sige na. Magpahinga ka na at bukas na bukas din isasama kita sa lugar kung saan ka magsasanay. Maligayang Pasko sa iyo. Sige po. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako. Nang maiga si Aling Nati sa papag na naroon, ay nakahinga siya ng maluwag dahil alam niya na sa lugar na yun ay ligtas siya. Nakita na kasi niya kung ano ang kakayahan ni Aling Rosenda. Nakatulog siya ng panatag. Kinabukasan bago pa lamang sumikat ang araw, ay ginising na siya ni Aling Rosenda at nagsimula na silang umakyat ng bundok. Ilang oras din ang lumipas bago sila makarating sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang dalawa pang babaylan na patuloy na nagsasanay. Dito muna tayo mamamalagi hanggat hindi mo natututunan ang lahat ng bagay tungkol sa isang babaylan. Mga babaylan din po ba yung mga babaeng nagsasanay ngayon? Oo na. Ang matandang yon, babaylan na kasabayan ko. Ang batang babae naman na yun, tinuturuan niya. Dito namin dinadala ang mga kababaihan na gusto naming turuan dahil ang lugar na ito ay tahimik at mahiwaga. Hindi makakapasok dito ang merong masamang budi. Ibig po bang sabihin, kaya ako nakapasok sa lugar na to? Tinanggap na po ako dito? Tama ka. Kung hindi ka nararapat maging babaylan, hindi ka makakapasok sa lugar na ito. Hindi ko yun sinabi sa'yo kanina para ang puwersa o hiwaga ng lugar na ito ang magpapasya kung nararapat ka nga ba o hindi. Sandali lang po. Anong gagawin mo? Bakit ka lumuluhod siya? Banal na puok ng mga babaylan. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Nangangako po ako na magpapakabait ako. Nakikita ko sa iyo ang sarili ko nung una akong dalhin dito ng aking guro natin. Talagang, ikaw na nga ang ibinigay sa akin ng kapalaran para turuan. Simula ngayon, sasailalim ka sa isang mabigat na pagsasanay. Pero bago tayo magsimula, nais kitang tanungin, anong sandata ang gusto mong maging karugtong ng iyong buhay? Isa akong mananahi, Aling Rosenda. Kaya gusto kong karayom at gunting ang maging sandata ko. Kung gano'n, kailangan maging bihasa ka sa pagpapakilos ng mga ganong sandata. Sige, simulan na natin ang pagsasanay. Ano po bang una kong gagawin? Pagninilay.
Maupo ka dyan. Itiklop mo ang iyong mga binti. Ipikit mo ang iyong mga mata. Paganahin mo ang iyong isip. Tawagin mo ang espiritu ng karayom at gunting. Sige po. Sa inyong gabay, mapagsasanayin ko ang lahat ng bagay. Gawin mo na ang sinabi ko. Sinunod nga ni Aling Nati ang sinabi ni Aling Rosenda. Naupo siya at nagsagawa ng malalim na konsentrasyon. Ginawa niya kung ano ang mga bagay na sinabi ni Aling Rosenda. Kasabay noon ay sinambit niya ang mga salitang ibinubulong sa kanya noon. Kaya naman pinagpapawisan siya ng malapot, butil-butil. Parang nakadarama siya ng unti-unting pagod kahit nakaupo lamang siya. Pakiramdam niya ay para siyang nauupos na kandila. Mahirap lang yan sa simula, Nati. Pero masasanay ka rin pagdating ng oras. Gawin mo lang ng paulit-ulit ang mga bagay na sinasabi ko. Huwag kang susuko. Alalahanin mo na sa labas ng puok na ito, may naghihintay sa'yo. Ang kalaban mo. Mamamatay ka kung wala kang alam sa pakikipaglaban. Opo, Aling Rosenda. Lahat ng sinasabi nyo, tatandaan ko. Sige. Kung nakabawi ka na ng lakas, gawin na uli natin. Ituturo ko sa iyo ang pangalawang hakbang na iyong gagawin. Sige po, Aling Rosenda. Gagawin ko po ang ikalawang hakbang. Ituro nyo na sa akin. Ano po bang gagawin ko? Nakita mo ba ang lamesang kahoy na yon? Yung nasa kalayuan? Opo. Ano pong meron sa lamesang yun? Hindi yon ordinaryong lamesa. Isa yung baul ng mga sandata. Lahat ng bagay ay naro. Subukan mong tawagin mula dyan ang mga sandatang gusto mong gamitin. Sigurado po ba kayo? Hindi po ba kayo nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Sige na, gawin mo na ang sinabi ko. Sige po. Nagpatuloy nga sa pagsasanay si Aling Nati. Hindi lang sa lakas ng isipan na tinuro sa kanya, kung hindi ang literal na lakas ng katawan. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, nagawa niyang mapalabas sa lamesang kahoy na naroon ang sandatang gunting at mga karayom. Pero hindi ordinaryo ang mga yun. Malalaki sila. Ang karayom sinlaki ng mga buho at ang gunting ay malaki pa sa isang tabak. Kagaya ng isang tao ay parang may sariling isipan din ang mga yun. Nang ilahad ni Aling Nati ang mga kamay ay hindi niya napalapit ang mga yun. Kailangan mong mapasunod ang mga yan para makuha mo ang puting batong hiyas na pag-aari nila. Ano pong gagawin ko, Aling Rosenda? Kailangan mo ang una at ikalawang hakbang. Konsentrasyon, lakas ng isip, at katawan. Iyon ang gamitin mo para magawa ang ikatlo. Iyon ay ang mautusan ang mga sandatang yan. Sige po. Gagawin ko yun. Ginawa nga ni Aling Nati ang mga sinabi ni Aling Rosenda. Pero talagang hindi ganun kadaling pasunurin ang mga sandatang napalabas niya sa lamesa ng mga armas. Nang magsimula siyang magsagawa ng konsentrasyon, ay muling kumilos ang mga sandatang nakatayo sa ibabaw ng mesa. Ang karayom na sinlaki ng sibat na buho ay lumipad patungo kay Aling Nati. Nang malapit na siyang tamaan ay umilag siya, kaya sa puno bumaon ang karayom. Papasugod na sa iyong gunting. Mag-iingat ka. Aling Rosenda, hindi ko po alam kung paano ko kontrolin yung napakalaking gunting na yan. Iwasan mo. Ayaw sumunod sa akin, Aling Rosenda. Hindi ko makontrol. Nang makita ni Aling Rosenda na hindi talaga kaya ni Aling Nati na kontrolin ang papasugod na gunting, ay kaagad na itong kumilos. Ikinumpas ang kamay mula sa lupa at lumabas ang isang malaking bato. Iyon ang humarang sa gunting para hindi masaktan si Aling Nati. Tumalsik ang gunting pabalik sa mesa. Kumilos naman ang karayom at unti-unting naalis sa pagkakabaon sa puno. Muling lumipad patungo sa nakatalikod na si Aling Nati. Pagharap niya ay nakita niya ang paparating na karayom. Nakaiwas siya pero nadaplisan pa rin siya sa ulo, kaya nawalan siya ng ulirat. Nang magising siya ay nakahiga na siya sa loob ng isang kubo. May nakatali ng puting tela sa ulo. Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyari, Aling Rosenda? Natalo ka ng mga sandatang gusto mong maging adipit. Nang ibabaw sa iyo ang takot kaya muntik ka nang mapatay. Mabuti na lang, mababaw lang ang naging sugat mo. Tatandaan ko na po. Marami pong salamat sa tulong niyo, Kung hindi dahil sa malaking bato na humarang sa gunting, baka namatay na ako. Ang takot ang nagiging dahilan ng kapahamakan. Kaya kita dinala dito para maging matapang at matatag ka.
Kung gusto mong mabuhay at maiganti ang Lolo Teryo mo laban sa mga aswang, kailangan mong mapagtagumpayan ang takot. Maging matapang ka. Kayo po palang babaylan ng hangin. Kaya pala, hindi ko nakita na meron kayong dalang sandata. Oo, kahit anong bagay ay kaya kong paggalawin at kaya kong gawing sandata sa pamamagitan ng hangin. Kagaya mo rin ako noon, pero napagtagumpayan ko ang lahat. Ang babaylan po pala, parang mga mangkukulam din, ano? Meron ding iba-ibang armas? Oo, pero mabubuting mangkukulam ang mga babaylan. Dahil ang kapangyarihan namin ay galing sa mabubuting nilalang ng kabundukan. Hindi gaya na mangkukulam na galing sa kadiliman. Sige po, Aling Rosenda. Muli ko pong susubukan na mapasunod ang mga sandata. Kung hindi buo ang loob mo, huwag mo nang subukan dahil mapapahamak ka lamang. Para po sa aking kaligtasan. Yun ang dahilan kaya ako nandito. Isa pa, gusto ko ring pagbayarin ng aswang na yun sa ginawa niya sa lolo ko. Sige, pero sa pagkakataong ito, hindi na kita tutulungan. Pababayaan kita makipaglaban sa kanila. Malinaw? Sumang-ayon naman si Aling Nati sa sinabi ni Aling Rosenda. Muli siyang lumabas ng kubo at tumayo sa di kalayuan sa lamesang kahoy na imbakan ng mga sandata. Muli siyang nagsagawa ng malalim na konsentrasyon para muling tawagin ang mga gusto niyang sandata. At ilang sandali nga lang ay lumabas mula sa ibabaw ng mesa ang malaking karayom at bunting. Sa pagkakataong ito ay sabay na sumugod ang dalawa pero hindi na natakot si Nati. Tinitigan niya ng buong tapang ang mga yon. Nang malapit na ang mga sandata sa kanya, tumigil yon sa kanyang harapan. Nati, nalampasan mo ang takot na nararamdaman mo. Nakapasak ka sa pagsubok nila. Ibig po bang sabihin, magagawa ko na silang pasunurin, Aling Rosenda? Oo naman. Sandata mo na sila. Ayan na, nagbabago na sila ng anyo. Lumiliit na sila habang nakalutang sa harapan mo. May lalabas din diyang puting hiyas na parang perlas. Kunin mo yon at lunukin. Yon ang magbibigkis sa'yo at sa mga sandatang yan. Tama nga kayo, Aling Rosenda. Ito na po bang hiyas na yon? Oo, yan ang ngayon. Lunukin mo na agad yan bago maglaho. Mawawalan niya ng bisa kapag naglaho na sa iyong mga kamay. Dahil sa sinabing iyon ni Aling Rosenda ay kaagad nga na nilunok ni Aling Nati ang hiyas. Kung saan ay naramdaman niya na muling uminit ang buo niyang katawan. Para siyang napapaso. Gusto sana niyang iluwa iyon, subalit hindi na niya magawa. Pinagpapawisan siyang bumagsak at muli ay nawala ng malay. Kasabay noon ay naglaho na rin ang mga karayom at gunting na nakalutang sa ere. Magaling natin. Nagtagumpay ka. Ngayon matulog ka ng mahimbing at iyak kong paggising mo, magsisimula na ang iyong pakikipagsapalaran. Nang magising si Aling Nati, wala na sila sa puok ng mga babaylan. Nasa bahay na sila ni Aling Rosenda. Kaagad siyang bumangon. Gising ka na pala. Anong pakiramdam mo ngayon? Sobrang sarap po ng tulog ko. Ang lakas ng katawan ko ngayon. Nagtagumpay po ba ako? Siyang tunay. Isa ka ng ganap na babaylan ngayon. Meron ka na ring sariling sandata na magagamit mo para maipagtanggol ang iyong sarili. Pwede mo nang harapin ang aswang na iyo at pagbayarin sa atraso niya sa iyo. Pero, nasan po ba sila? Tawagin mo sa pamamagitan ng iyong isipan. Kahit bulong, lalabas na ang mga sandatang kailangan mo. Mauutusan mo sila ng kahit ano. Kahit paramihin mo ng 1,000 piraso ang mga karayom, mangyayari yun sa isang iglap. Ganun po ba? Susubukan ko nga. Wow! Ayos nga to, Aling Rosenda. Inisip ko palang na lumabas sila. Ngayon, nakalutang na sila sa harapan ko. Sa palagay ko ay wala na akong dapat na ituro sa'yo. Natutunan mo na ang maraming bagay. Ito na lang ang pinakahuling sasabihin ko sa'yo, Nat. Panatilihin mong mabuti ang iyong puso. Ang taglay mong kakayahan, gamitin mo sa kabutihan. Opo, Nanay Rosenda. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng tinuro niyo sa akin. Marami pong salamat. Tinawag mo akong inay. Opo, wala na po kasi ako mga magulang eh. Uli lang lubos na ako kasi wala na rin si Lolo Teryo. Sa ginawa niyong kabutihan sa akin, higit pa sa isang inang turing ko sa inyo ngayon. Sa loob ng mga panahong magkasama tayo, habang nagsasanay ako, napakasaya ko kasi
nakatagpo ako ng isang taong kagaya ninyo. Salamat po. Mag-iingat ka palagi, Nat. Huwag kang makakalimot na dumalaw sa akin, ha? Oo naman po. Mananatili ako sa lugar na to kapag natapos ko na ang lahat ng mga kailangan kong gawin. Matapos noon ay lumabas na ng kubo si Aling Rosenda. Naglakad na siya pababa ng bundok. Kagaya ni Aling Rosenda ay naglagay na rin siya ng bandana sa kanyang mukha. Gusto niyang masorpresa ang kanyang mga kalaban dahil ang plano niya ngayon ay siya na ang maghahanap sa mga yon. Nang makababa na siya ng bundok, ang daan patungo sa kabilang baryo ang pinuntahan niya. Naisip kasi niyang baka naroon ang hinahanap niya. Hanggang sa makita niya ang aso na alaga ng aswang. May bago na namang pipiktimahin. Sabi ko na nga ba matatagpuan kita rito. Sobra talagang pagiging hayok mo sa laman ng tao. Kahit tirik ang araw, gusto mo magbiktima? Parurusahan kita ng bagay na hindi mo makakalimutan. Pero, huwag ka mag-alala. Bubuhayin kita para ipaalam sa mga amo mo na nagpalit na ako. Umaangil sa galit ang aso nang makita si Nati. Tumutulo ang laway nito na parang sabik na sabik. Kumaba ang dila nito na para siluin si Nati. Pumulupot ang dila noon sa mga kamay niya. Pinabayaan lang yon ni Nati. Di nagtagal ay lumabas ang malaking gunting. Pinutol noon ang dila ng asong ulol. Napaigtad yun sa sakit. Kasunod noon, pinutol ng gunting ang mga tenga at buntot ng aso. Sa isang mabilis na pag-atake ay naputol ng gunting ang isang paa nun. At ang panghuli, bumaon ng talim ng gunting sa katawan ng aso. Buwan na yun ang makatakas. Ano? Ayos ka lang ba? Nawalan lang siya ng malay dahil sa takot niya sa asong ulol. Nung asong ulo lang sinasabi mo. Bakit dalawa lang kayo dito? Anong ginawa mo sa pamangkin ko? Hoy! Mamang sundalo na hindi naman kapugian. Iniligtas ko na nga yung pamangkin mo. Nagagalit ka pa? Hindi ba dapat magpasalamat ka? Nati, ikaw nga ba yan? Mabuti naman natatandaan mo pa ako. Oo naman. Ikaw lang naman na nagsasabi sa akin ng ganyan. Ba't nga pala nandito ka? Napadaan lang. Nakita ko nga yung asong ulol na kakagating yung pamangkin mo kaya tinulungan ko. Ayun pa nga yung paanong aso. Oo nga ano. Bakit naputol? Anong ginawa mo? Ginupit ko gamit tong malaking gunting ko. Kaya yun, takot na tumakas. Naku, maraming salamat Nati ah. Halika, sumama ka muna sa bahay para malaman mo kung saan ako nakatira. Sumang-ayon naman si Aling Nati dahil ang gusto lang din niya ay makaikot sa lugar na yon nila Jonas. Malakas ang pakiramdam niya na naroon ang hinahanap niyang aswang dahil sa asong ulol na alaga noon. Habang naglalakad sila ay hindi niya masyadong pansin ang mga kwento ni Jonas dahil ang atensyon niya ay nakatuon sa mga taong nasa paligid. Ito nga pala ang baryo namin. Kung alam ko lang na taga-kabilang baryo ka lang, sana sumabay na ako sa inyo nang para nalaman ko kung saan ka tumuloy. Nga pala, kumusta na ang lola mo? Patay na siya. Ano? Anong namatay? Kailan pa? Nung gabi ng bisperas ng Pasko, binalikan ako ng aswang na nakita ko sa barko. Pinagtanggol ako ni Lolo Terrio laban sa kanila ng alaga niyang aso kaya siyang namatay. Nakatakas lang ako kaya pinalad ako mabuhay. Makakalungkot naman. Nga ba sinasabi ko eh. Tiyak na hindi ka titigilan ng hayop na yun hanggat hindi ka napapatay. Kaya mag-iingat ka ha. Baka sa susunod hindi ka na makaligtas. Tama ka. Alam ko hindi siya titigil kaya hindi na ako magtatago. Napapagod na akong tumakbo kaya handa na akong harapin siya. Nahihibang ka ba? Ano magiging laban mo sa aswang? Dito nga nahihirapan kaming matukoy kung sino ang aswang na gumagalat ng bibiktima. Kung ganon, nandito nga siya sa baryo niyo. Kaya pala madali lang niya akong nahanap sa tulong ng alaga niya. Nakakapanibago nga dito sa lugar namin eh. Dati naman tahimik dito pero ngayon nalaman ko na may gumagalang mga ganyan. Kaya nga habang nasa bakasyon ako, sikasuhin ko yan. Nakahanda akong tumulong sa'yo, Jonas. Malaki ang atraso niya sa akin. Dapat lang siya magbayad. Kilala ko siya sa mukha. Hindi ko lang alam ang pangalan niya. Talaga ba, miss? Kilala mo na ang aswang? Hoy, parang Bernie, ikaw pala. Oo, pare. Ikaw talaga ang sadya ko eh. Tapos narinig kong sinabi nitong kasama mo. Kilala daw niya ang aswang. Kilala lang daw niya sa mukha pare. Kasi 2 beses na niyang nakaharap yung aswang pero hindi niya alam yung pangalan.
Mas maganda sana kung alam mo ang pangalan, miss. Kasi lahat ng mga tao dito sa baryo ay magkakakilala. Kaya kung alam mo ng pangalan, madali nating makikita at mahuhuli. Oo nga eh. Sa mukha ko lang siya kilala. Hindi ko makakalimutan ang pagmumukhang niya. Oh, nga pala. Ba't napunta ka rito? Kasi doon sa sinabi mong magbuo tayo ng mga taong sasama sa pagroronda. Walang gustong sumama, pare. Natatakot sila. Ano ba naman itong mga kabarangay natin? Kailan pa ba sila kikilos? Kapag isa na sa mga mahal nila sa buhay ang biktima. Ikaw pare, sasama ka ba sa akin? Alanganin na din ako, pare. Ayaw mong sumama ng mga kamag-anak ko eh. Hindi rin ako papayagan ng asawa ko. Ganun ba? O sige, kung hindi kayo pwede, edi ako na lang maghanap ng mga kasama. Sige pare, alis na ako. Mag-ingat kayo pare. Lalo ka na, miss. Nakita mo na pala ng ilang beses ang aswang. Salamat sa pag-aalala. Pero sana magkaroon din kayo ng lakas ng loob na tumulong kay Jonas. Hindi lang naman to problema ng isang tao. Problema to ng buong baryo. Mas malaking problema kapag kinalaban mo ang mga aswang. Mahirap silang magalit. Kaya ako ng aking mga kamag-anakan, mananahimik na lang sa loob ng bahay. Hindi na lang kami lalabas ng gabi para makatiyak ng kaligtasan. Nang umalis na si Bernie ay pumasok na sila sa loob ng bahay ni na Jonas. Nakilala niya ang mga magulang at kapatid noon. Kagaya din ni Jonas ang kanyang ama na isang sundalo. Pero ngayon ay retirado na at kasalukuyang kapitan del baryo ng kanilang baryo. Kaya bilang pagtulong sa kanyang ama ay nangako si Jonas na bago bumalik sa serbisyo ay tutulong muna doon. Mabilis ang naging paglipas ng oras. Sumapit ang gabi. Anak ko, nalibang na tayo sa kwentuhan natin. Uuwi na ako. Magpapaalam na ako sa inyo. Sabihin mo sa inay at titay mo. Maraming salamat ha. Nabusog ako sa pagkain. Oh, ihatid na kita sa inyo. Madilim na. Ay, naku, wag na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Hindi ako papayag na umuwi ka mag-isa. Delikado ang panahon ngayon. Halika na, ihatid na kita. Sige na nga, mapilit ka eh. Sumang-ayon naman si Aling Nati kasi naisip niya na tsak na sa mga oras na yon ay alam na ng aswang ang nangyari sa kanyang alaga. Naramdaman niya na meron nang nakasubaybay sa kanya. Kaya umangkas na siya sa motor ni Jonas at nagpatid na sa baryo ng Kuya Dennis niya. Habang tinatahak nila ang madilim na daan, ay napansin na niya na merong sumusunod sa kanila. Pero hindi niya ipinaalam kay Jonas. Hanggang sa makarating na sila sa bahay. Nakita niya na sarado na ang bahay ni na Dennis. Dito na lang ako. Salamat ha. Nang makaalis na si Jonas ay pumasok na si Aling Nati sa loob ng kubo. Pinabayaan lang niya na nakabukas ang pintuan dahil alam niya na kanina pa meron nang sumusunod sa kanila. Ilang sandali nga lang ay nakarinig na siya ng kalabog sa bubungan. May kumaluskos din sa bintana at sa nakabukas na pintuan ay sumilip ang isang malaking itim na baboy ramo. Hinawi nun ang pintuan kaya tuluyang bumukas yun. Nakita niyang nakatayo sa labas ang aswang. Sabi ko nga ba't darating ang oras na babalik ka dito? Hindi ka rin nakatagal sa pinagtataguan mo. Alam ko naman na magsusumbong sa iyong alaga mo kaya inasahan ko na nadadating ka. Kaya nga, hindi ko na sinarang pintuan ng kubo. Matapang ka na, ha? Hindi ko alam kung anong pinagmamalaki mo. Pero bago ka mamatay, magpapakilala na ako sa'yo. Dali mo sa kamatayan mo ang pangalan ko. Ako si Edgar. Sige, tatandaan ko ang pangalan yan. Huwag kang pakakasiguro na mamamatay ako dahil ibubulugar ko sa lahat ng tao sa lugar na to na ikaw ang aswang. Kaya nga nagsama na ako ng marami para tsakin ko na hindi ka na makakatakas. Patayin nyo ng hangal na yan. Sa palagay ko, hindi na to magiging madali na kagaya ng dati. Sige, kung gusto mong buhay ko, kunin mo. Kung kaya mo. Sa isang iglap lang ay lumabas mula sa kung saan ang maraming mga karayom na kasing laki ng sibat na buho. Lumutang yon sa harapan ni Aling Nati. Gamit ang kanyang isip at mga mata ay parang may mga isip na sumunod ang mga malalaking karayom.
Nagliparan ng mga yon sa iba't ibang direksyon kung saan nakapwesto ang mga aswang. Bumaliktad ang mga aswang na nasa bintana nang tumama sa dibdib noon ng karayom. Ang nasa bubungan tinamaan din sa tiyan at nilipad ng karayom paitaas. Tapos ay bumagsak sa harapan ni Edgar. Lumabas ng kubo si Aling Nati. Ano nangyari sa'yo? Sa loob ng maikling panahon, naging ganyan ka na. Napatay mo sa isang iglap lang ang mga mabangis kong alaga. At ang dalawa kong kasama. Dumaan ako sa mabigat at mahirap na pagsasanay sa pagtuturo ng isang babaylan para paghandaan ang araw na to. Dahil pagod na akong tumakbo, ayoko na magtago. Ngayon na ang araw ng paniningil. Mayabang na babae. Hindi ako natatakot sa'yo. Mamatay ka sa aking mga kamay kagaya ng ginawa ko sa lolo mo. Ikaw ang mamamatay ngayong gabi. Kahit magsisi ka pa, hindi kita patatawarin. Harangin mo ang mga karayom ko! Hindi mo magagawa sa akin ang ginawa mo sa alaga ko. Banda ka sa katapusan mo! Kung ganun, salubungin mo ang napakaraming piraso ng mga karayom! Nagulat si Edgar nang maramdaman ang maraming mga maliliit na karayom ang tumama sa buong katawan. Hindi mabilang ang mga karayom na yon sa sobrang dami. Pati ang mukha ni Edgar ay napuno ng karayom. Napatigil ito sa pagsunod kay Aling Nati. Para ka bang kukulam? Ang mga maliliit na karayom ba na ito ang ipinagmamalaki mo? Wala ito sa akin. Anong akala mo sa akin mahinang nilalang? Nakalimutan mo na yata na isa akong babaylan. Ang mga karayom sumusunod ayon sa gusto ko. Ngayon nakabaon na sa katawan mo ang mga yan. Pakiramdaman mo kung paano sila lumaki na singlaki ng sibat na pumatay sa mga alaga mo. Ang mga karayom! Tinigap nila ang dugo ko! Anong mga ito? Para yung mga linta. Ang dugo mo ang magpapalaki sa kanila hanggang sa maging kasing laki sila ng sibat na buo. Walang yakang mamugulang ko! Patayin mo na ako kung gusto mo! Huwag mo na akong pahirapan pa! Yan ang bagay sa'yo. Unti-unting kamatayan para maramdaman mo ang sakit na naramdaman ng lolo Teryo ko habang pinapatay mo siya. Hindi sapat sa'yo ang madaling kamatayan. Tama na! Parang awa na! Napakalaking gunting! Nakalimutan mo na bang isa akong mananahi? At ang gamit ko ay mga karayom at kunting. Kung dati tela ang ginugupit ko, ngayon naman, ang gugupitin ko, mga paa mo para hindi ka na makatakbo. Pati mga kamay mo, para hindi ka na makapanakit ng ibang tao. Tumal ka! Pinutol mo ang mga paat kamay ko! Patayin mo na lang ako! Hindi kita papatayin. Nagbago na ang isip ko. Gusto ko na lang na habang buhay mong pagsisihan ang ginawa mo. Aalisan na rin kita ng paningin para wala ka nang makitang tao na mabibiktima mo. Puputulan din kita ng dila para hindi ka na makapanlinlang ng sinuman. Dalawang karayom ang tumama sa mga mata ni Edgar. Nabulag siya. May mga karayom din na tumama sa pisnginol at napilitan itong ibuka ang kanyang bibig. Isang karayom ang tumusok sa dila at hinatak ito palabas. Kumilos ang gunting sa utos ni Aling Nati at pinutol yun. Muling umalingaw-ngaw sa karimlan ang malakas na sigaw noon. Matapos ay inilipad ng mga karayom palayo sa lugar na yon ang katawan ni Edgar at itinapon sa malayo. Nakahinga ng maluwag si Aling Nati. Natapos na niya ang pagiganti. Doon naman lumabas sa bahay ang Kuya Dennis niya at ang asawa noon. Nati, ikaw nga ba yan? Ako nga to, Kuya Dennis! Mabuti naman at ligtas ka. Buong akala namin patay ka na kagaya ni Lolo Teryo. Nagsisisi nga ako nung bisperas ng Pasko kasi pinabihan kita ng umuwi mag-isa. Hindi ko alam na sinundan ka pala ng aswang. Tama lang din na hindi mo ako sinamahan, Kuya Dennis, kasi kung nagkataon na kasama kita nung gabing yon, makapatay ka na rin kagaya ni Lolo. Pero, naiganti ko na siya, Kuya. Yung aswang na pumatay sa kanya,
magturusa ng napakahabang panahon. Kanina pa kami nakasilip sa bintana. Hindi namin inaasahan na ganyan ka nakalakas. Ano nangyari sa'yo nang mawala ka? Nung makatakas ako sa aswang, napadpad ako sa panan ng bundok. Nakisilong ako sa babayla na si Aling Rosenda. Humingi ako ng tulong sa kanya. Sinanay niya ako para maging babaylan. At ngayong tapos na ang misyon ko, babalikan ko na si Aling Rosenda, kuya. Pero bakit ka pa babalik sa kanya? Mahusay ka ng babaylan. Matanda na siya. Katulad nun ni Lolo, kailangan niya na ng kasama. Bilang pagtanaw ng utang na loob, sa dami ng ginawa niyang kabutihan sa akin, gagantihan ko rin yun ng mabuti. Aalagaan ko siya hanggang sa pagtanda niya. Sige, Nati. Basta kapag mayroon kang pagkakataon, dumalaw ka dito, ha? At kung ako naman ang may oras, pupuntahan kita sa paanan ng bundok. Palagi ka mag-iingat, Nati. Bumalik si Aling Nati kay Aling Rosenda, Madam Venus. Tinanggap naman siya noon nang malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik. Dahil sa totoo lang, ay matagal na ring nangungulila si Aling Rosenda sa isang anak. Itinuring nilang kadugo ang bawat isa. Hanggang isang araw ay magulat si Aling Nati nang makita si Jonas. Paano mo nalamang nandito ako? Sa Kuya Dennis mo. Ilang ulit ako nagpabalik-balik sa kanya para tanungin kung nasaan ka na. Nung una, ayaw niya magtapat kasi daw iniisip niya na baka may gagawin ako masama sa'yo. Pero nakumbinsi ko rin siya na mahal kita at hindi ako titigil ng paghanap sa'yo. Totoo ba yun? Totoo yun, Ati. Hindi na nga ako makatulog nung bigla ka nawala kaya hindi ako tumigil ng paghahanap sa'yo. Ang lapit mo lang pala sa akin. Pero kung saan ako nakarating para hanapin ka. Kasi nga ayaw magtapat ng Kuya Dennis mo nung una. Mahal ka nga niya, Nati. Bihira ang mga lalaking ganyan maglaan ng napakaraming oras para lang hanapin ka. Jonas, siyang Nanay Rosenda ko. Magandang araw po. Nandito po ako para ipaalam po sa inyo ang malinis kong hangarin kay Nati. Malinis ang iyong aura, Jonas. Nararamdaman ko na mabuti kang tao. Alam ko na totoo ka sa bawat salitang binibitiwan mo. Pero sa pag-ibig na inaalok mo, si Nati lamang ang makakapagdesisyon niya. Jonas, total, alam na ni Nanay Rosenda ang tunay mong hangarin. Pwede naman siguro na bigyan muna natin ng sapat na panahon ng bawat isa para magkakilala pa na mabuti. Oo naman, Nati. Palagi lang ako narito at naghihintay sa iyo hanggang sa tanggapin mo ako. Siya nga pala, hindi ka pa ba tapos sa bakasyon mo? Kailan ka pa babalik sa kampo nyo? Hindi pa ako makakabalik eh. Magulo pa rin kasi sa baryo dahil sa mga aswang na gumagala araw at gabi. Aswang? Ibig mo bang sabihin may aswang pa sa baryo nyo? Meron pa. Nanay Rosenda, pwede po ba akong sumama kay Jonas? Sige, anak. Basta mag-iingat ka. Hindi makapaniwala si Aling Nati na meron pang aswang. Nagtataka siya. Naisip niya, makakapambiktima pa ba si Edgar sa kalagayan nun? Sumama siya kay Jonas pabalik sa baryo. Naabutan nila na nakikipagpulong ang ama ni Jonas sa mga taong naroon. Mga kasama, mahirap ang gustong mangyari ni Kapitan Pablo. Napakadelikado ng mga aswang na busaw. Wala silang awa sa kanilang mga biktima. Pare, mas mahirap naman kung mananahimik na lang tayo sa loob ng ating mga bahay. Hindi tayo mapapanata gabi-gabi. Kasi nakikiramdam tayo kung sino sa atin ang papasukin ng mga aswang. Tama si Jonas. Mas maganda kung magkaisa tayo para labanan ng mga aswang na gumagala sa gabi. Kawawa naman yung mga inosenteng mabibiktima nila. Nasasabi mo lang yan, miss, kasi hindi ka taga rito. Hindi nga ako taga rito, pero nabiktima ng aswang ng lolo Teryo ko. Walang awa siyang pinatay. Kaya alam ko kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya kung ayaw niyong maranasan ang naranasan ko, bakit di kayo makipagsapalaran? Makiisa kayo sa plano ni Kapitan Pablo at ni Jonas. Pero paano kung malasin kayo sa pagsama sa pagroronda? Nangyari sa inyo, nangyari dito kay Edgar. Tignan niyo mga kasama, buhay siya, pero wala ng silbi. Habang buhay na siyang magiging ganyan. Biktima siya ng aswang. Kinain niyo ng mga kamay at paa niya. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yung ganito? Nagulat si Aling Nati nang makita na nakaupo pala si Edgar sa di kalayuan. Ungol lang yun ang ungol. Naisip ni Aling Nati na hindi nga pala alam ng mga taga-roon ang totoong katauhan ng aswang na si Edgar. Dahil ngayon ay awang-awa pa ang mga tao sa naging kalagayan nun. Iba ang kumalat na balita.
kabaliktaran sa katotohanan. Dahil sa takot ng mga tao sa sinabi ni Bernie, ay nag-alisa na ang mga ito. Iilan lang ang natira doon na gustong makipagkaisa. Pasensya ka na, paring Jonas. Hindi ko kayang sumagal. Ayaw kong magaya kay Edgar. Kawawa ang pamilya ko. Naintindihan ko, pare. Walang problema sa akin yan. Nararamdaman ko sa iyong pagkataong matinding pagkabalisa. Ang lakas ng tibok ng iyong puso, Bernie. Para kang natatakot sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Tama ka. Natatakot nga ako. Yun ay sa dahilang hindi mo alam kung sino sa mga taong narito ang aswang. Nagpupulong tayo pero hindi natin alam na kasama na pala natin siya. Kaya hindi na lang ako sasama. Kaya kayo, tigilan nyo na din ang mga plano nyo. Delikado yan. Isa ako sundalo. Kilala mo naman ako. Hindi ako takot sa kanila. Meron din naman kainaan ng mga aswang. Namamatay din sila. Bahala kayo. Basta ako, hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. Baka magaya ko sa pinsan ko si Edgar. Pinsan mo si Edgar? Oo, miss. May problema ba? Wala naman. Kawawa naman ang sinapit ng pinsan mo. Kaya nga kung ako sa inyo, hindi na ako magro-ronda. Diyan na lang kayo. Nang sumapit na ang gabi ay iilan lang ang sumama sa amin ni na Jonas sa pagroronda. May dala kaming malalakas na flashlight. Armado rin si Jonas. Ang ilang kalalakihan naman, merong dalang mahahabang itak at sibat na kahoy. Naikot namin ang buong baryo. Tahimik naman ang mga oras na yun, kaya nang makabalik na kami sa plaza ng kanilang baryo, ay nagkasundo kami na magkanya-kanya na ng uwi. Paano nga ay hindi tiyak na hindi sasalakay ang mga aswang dahil alam nun ang plano namin. Saan tayo pupunta? May gusto lang akong siguruhin. Sana lang, mali ang hinala ko. Sumama naman si Jonas kay Aling Nati. Pupuntahan nila ang bahay ni Edgar. Nang malapit na sila sa bahay noon, ay nagulat sila nang makita nila ang isang lalaking pumasok doon na mayroong pasang patay na tao. Kaya agad silang sumilip at lumapit ng maingat. Sumilip sa siwang ng bintana at nakita nga nila si Bernie habang pinapakain si Edgar. Pasensya ka na, pinsan. Natagalan ako sa paghahanap ng biktima. Paano kasi may mga tao pa rin nagro-ronda? Hindi kasi lahat ng mga taga rito ay naniniwala sa pananakot ko. Kung lahat sana sila ay nagkukulong lang sa loob ng bahay kapag gabi, madali tayong makakahanap ng biktima. Halika na, sabi na tayong kumain, susubuan kita. Yun pala ang dahilan kaya tinatakot niya ang mga tao. Aswang din pala siya. At sigurado kung hindi lang sila ni Edgar ang aswang. Baka buong pamilya nila. Napakasama nila. Tayo na. Tapusin na natin ang kasamaan nila. Sino kang pangahas ka? Jonas? Pare? Anak ka ng Diablo? Tagal mo akong pinaniwalang may malasakit ka sa mga taga rito. Kaya pala ayaw mong sumama sa ronda. Kunwari natatakot ka. Yun pala para lang takutin ang mga narito. Para malaya kayo makagala at makapagbiktima. Kaya pala duda na ako nang maramdaman kong takot ka. Ayaw mo lang mabistong tunay mong pagkatao. Pero, isang pagkakamali mong sabihin na kamag-anak mo si Edgar. Dahil siya ang aswang na pumatay sa lolo ko. Kung ganun ay, sinusubaybayan niyo na pala ako. Oo, dahil nagduda na ako sa'yo. Nagulat si Aling Nati sa biglang ginawa ni Bernie. Sinuro noon ang lawanit ng dingding ng bahay. Lumusot yun nang mawasak ang dingding at ang dalawang gasera na digaas ay nahulog at nagsimulang magliyab. Unti-unting nilamon ng apoy ang buong bahay. Nasunog si Edgar. Si Bernie naman ay naabutan nila sa malawak na damuhan. Ayaw mo talaga akong tigilan, ha? Sige, lalaban na ako ng batayan sa inyo. Tatapusin ko na ang kasamaan mo. Hindi kita patatawarin kagaya ng pinsan mo. Patapusan mo na! Maraming malalaking karayom ang lumabas at sumibat patungo kay Bernie. Tumawa sa katawan yun. Sa laki ng mga karayom, halos madurog ang katawan ng aswang. Kaya ilang saglit lang ay namatay na yun. Kinabukasan ay kumalat sa buong baryo ang pagkamatay ng aswang na sina Bernie at Edgar. Kasabay noon ay ang pag-alis ng mga pamilya nila sa baryong iyon at walang nakakaalam kung saan na napadpad.
Tinanggap ni Aling Nati ang pag-ibig ni Jonas matapos sa mga problema. Ilang buwan pa ang lumipas ay nagpakasal sila at namuhay ng masaya kasama si Aling Rosenda. Ipinagpatuloy pa rin nila ang pagtugi sa mga aswang kapag merong mga tao na lumalapit sa kanila at humihingi ng tulong. At yan po ang kwentong maishashare ko sa inyo. Salamat Madam Venus at Aswang Diaries sa pagbibigay buhay sa aking kwento. More power sa inyong lahat and God bless.